walang kredibilidad, wala silang pagpapahalaga sa salita eh. Akala nila hindi makakarating sa petsa na sinabi nila eh. Asan na ngayon yung ICC nyo? Alam niyo po ba bakit ngayon maraming interesado sa politika? Kasalanan ni Tatay Digong yan. Kasi nakakita sila ng tunay na tao, tunay na pangulo, tunay na leader. Pati si Raulo, nakag-ano na sa inyo, nagpatunay na tama si Duterte. Paano nyo sasabihin sinungaling? Lalo na sisira yung kredibilidad mo, Mr. President, sa padalos-dalos niyong pagsasalita. Ngayon, panahon ni Marcos, kahit yun mga walang pake sa politika, galit na din sa Marcos. Correctionist. Basic commodities lang ang batayan ko, wala nang paliwanagan. Ipaimpin natin yan si PBB, sir, sa dami ng kapalpakan yan, sir. Correct. Pwedeng-pwede na. Ipanalo nyo kasi yung lahat ng kandidato ni Marcos hanggang sa local level, patalo nyo. Dapat magsalita na si Po at sabihin kung sino-sino ang mga salarin. Alam nyo, siya yung pangunahin. Dalawa sila ni Saldico. Hindi po pwede yung mga tao lang ng kung sino. Sila yung may huling say dyan eh. Hindi sila pwede magturo ng kung sino. Si Tatay Digong lang ang tanging pangulo na totoong may malasakit sa Pilipino. ICC na sa crash helmet. Sir Bads, hanggang kailan tayo magpapabudol? Sana palayasin na natin. Alam nyo, Oscar, magtrabaho lang tayo, kumilos lang tayo. Maikampanya natin yung mga Duterte senators, Duterte candidates. Yan ang mga konkreto. Hindi yung naghihintay lang tayo. Di ba? Sumunod lang tayo sa mga leaders natin. Ang panahon ngayon kasi panay tingin sa nakaraan kaya di tayo makausad. Di katulad ni Tatay Diggs, di nanisi sa nauna sa kanya. Correct. Kasi alam niya eh, malaki ang problema ng Pilipinas, malaki ang problema ng minana niya. Ang gagawin niya lang, sisisihin niya lang. Kalokohan. Boss Bats, this will be the downfall of BBM. Halatang incompetent talaga siya. Tsaka hindi na tumatalab yung mga diversion nila, no? Diversion nila yung quadcom na yan, eh. Wala nang talab. Ano mang gawin nyo riyan, i-contempt nyo naman lahat. Wala nang pakialam yung mga tao. Lahat ng kinontempt nyo, kita nyo si Ong. Napapahiya lang kayo, eh. Si Cassie Ong, tignan nyo po kung ano nangyari kay Cassie Ong. Napawalang sala. Tapos nilang paiyakin, kinontempt at nilagay dun sa correctional. Ngayon, laya na. Kita nyo? Hanggang ngayon pala, yung birth certificate ni Alice Go, hanggang ngayon, effective pa rin. Hindi pa rin napapawalang visa. Panay lang kayo ano eh. Kaya lalo pong nakikita ng tao na ano lang po kayo, propaganda lang kayo. Sinasabi nyo, masamang tao si Tatay Digong, pinuno ng mga kriminal. Pwede pong kasuhan si Digong, hindi na po siya presidente. Di ba? Pwede naman pala magkaso yung mga congressman. Hindi naman bawal sa inyong magkaso. Dapat yung Makabayad Black ang unang nagsiwalat nito, boss. Naunahan sila ni President Duterte. Bakit nila isisiwalat yan? Kakampi nga nila yan. Kakampi nila yung si Martin, di ba? Atakdog kaya sila ni Martin. Boss Buzz, kung ang budget nagagawa nilang i-corrupt, paano kaya ang eleksyon? Actually, yung budget mismo ang pinaka-worst na gagawin nila, no?
Kasi yan, pera yan eh. Diyan talaga yung corruption. Pero akala nila ano pa rin eh. Akala nila magagawa pa rin nila yung lahat ng issues binabalik lang nila sa Duterte. Hindi na ngayon. May pagtatangka pa sila, 'di ba? Katulad niyan. Ah, palabas sila ng mga panahon ni Duterte, wala naman na pakulong na ano na wala na po 'yan, di na po uso 'yan. Sagutin niyo may issue po ngayon eh. Daang bilyon, daan-daan, trilyon po yung budget eh. Daang bilyon po involved dito. Tama ba yung proseso ng pagbabudget? Hindi. Ayon kay Ungab na dating chairman ng committee ng appropriations. 'Di ba? Yan po ang importante niyo sagutin. Sanay na kayo na tuwing merong dapat sagutin, binabato nyo lang sa Duterte lahat eh. Sinungaling si Duterte, fake news yan. O ngayon, sino ngayon ang fake news? Sino ngayon ang sinungaling? Eh kapatid mo na nga o BBM. Hindi ka kasi nakikinig sa kapatid mo eh. Ang kapatid mo ang numero uno na gusto yung pamilya nyo ay maging maganda sa paningin ng mga tao. Kaya ka nga pinatakbo at hindi siya eh. Bakit ikaw ang pinatakbo? Siyempre, mas matunog ang pangalan mo, Ferdinand Marcos Jr. kaysa Aimee Marcos. Pero matalino yung kapatid mo. Kung nakikinig ka lang sa kapatid mo, hindi ka pinapahamak. Hindi ko po sinasabi na maka-Aimee ako. Hindi ko iboboto yun. Ang sinasabi ko, ang katotohanan, no? Si Aimee, ayaw niyang masira yung pangalan kasi naranasan na nila yan eh. Warak na warak yung pangalan ng Marcos after ng EDSA Revolution. Eh talagang ganun, pag hindi normal yung pag-iisip, hindi mo talaga maiisip yun eh, na pangalagaan. Di ba? Ano ba talaga ang trabaho ng mga, kung kayo po ay may kapamilya, labas na po to sa sinabi ko kanina. Kung kayo ay may kapamilyang adik, alam nyo nagaganap sa pamilya nyo, na ibebenta lahat ng gamit. Labas po to sa pamilyang Marcos sa pamilya nyo. Pag may isang kapamilya kayong adik na ibebenta lahat ng gamit, tama? Tama. O di, ganun din po applicable sa lahat ng adik yan. Kung mas malaki ang responsibilidad mo, mas malaki binibenta mo. Panahon ni Tatay Digong, wala na tong kinalaman sa adik Panahon ni Tatay Digong, lahat ng malalaking problema. Pag binenta ni Tatay Digong yung pag-aari natin, sabi nga sa Tatay Digong, iniisip niya, putya, wala akong pambili ng ng eleksyon Ibenta ko kaya tong CCP complex. Kala nyo may angal? Wala. Kailangan natin ng pera eh. Kailangan natin ng pera. May pandemya, bagsak ang ekonomiya ng buong mundo. Ngayon po, bangon po ekonomiya ng buong mundo. Bangon! Putya, yung mga nakapaligid sa atin, punong-puno ng investors. Ganun po kalupit. Southeast Asia po ngayon, ang dami nag-invest. Maliban sa Pilipinas. Wala talaga. Kawawa tayo. Buhay na buhay ang turismo sa buong mundo. Meron tayong tinatawag na revenge tourism. Revenge travel. Pero imbes na madagdagan tayo, nababawasan ng turista sa atin. Yan yung sinasabi, may sinabi si Aimee, wag niyo namang ipahamak ang aking kapatid. Kung ngayon, alam na natin itong naganap,
na nagpipirmahan ng blanco tong mga senador at mga congressman. Iko-connecta nyo sa sinabi. About that time, di ba? Sinabi to ni Amy Marcos about sa time na yan. Ano sabi ni Amy Marcos? Huwag nyo namang ipahamak ang aking kapatid. Ngayon po natin nakita, ano kaya yung sinasabi ni Amy na ipinapahamak ang kanyang kapatid? Bali, post-ratification na nangyari pala dyan, Boss Buds, kasi nakarating pa sa Senate yung BICAM report na blanco na dapat sa Congress pa lang is na-finalize na yung numbers, may paglabag talaga. Hindi po. Ganito po yan. May sariling version po yung Senate, may sarili pong version yung, pati nga po yung BICAM, sinasalaula nitong mga to. May sarili pong version yung Senate, may sariling version yung HOR ng budget, di ba? Pinaka naalala kong pagkakaiba. Sa Senate walang akap. Sa HOR merong akap. Kaya po magbabaycam dahil meron pong hindi pagkakatulad. So, saan po sila nagbabatay muna sa NEP? Yan po yung galing sa Pangulo ng Pilipinas. Ito yung gusto kong budget. Hindi kayo pwedeng lumagpas dyan sa NEP. Kasi yan yung gusto ng Pangulo eh. Ngayon, ang gagawin, adjustan, katulad yan. Kayo, marami kayong pera. Zero namin to. Siniro nila yung PhilHealth, etc. Magkaiba yung version. Pagsasamahin nila sa BICAM. Yun lang dapat yung papel ng BICAM eh. I-reconcile yung mga pagkakaiba. Iba po ginagawa ng BICAM eh. Pagdating po sa BICAM, panibagong pagbabudget eh. Ang problema sa BICAM, walang nakakanood nung ginagawa nila. Sa Kongreso, nariyan. Isasalang si Vice President Sara Duterte, tatanungin. Isasalang dito, tatanungin. Pero pagdating po sa BICAM, wala tayong napapanood. Hindi natin alam kung ano nangyayari sa BICAM. Yun yung problema. At tapos, pagkatapos sa BICAM, ilalabas yun yung pipirma ng Pangulo. Nangyayari sa 2025 budget, idudulog ba yan sa korte? Hindi po natin alam kung ano po gagawin. Basta ang maliwanag, mayroon pong palpak dyan. Noon, ang lagi kong nakikita sa YouTube, yung mga project na ginagawa at nagawa sa panahon ni Pierre Arden. Ngayon, ang lagi ko po napapanood mga issue patungkol sa pagpapawagsak sa mga Duterte. Correct. Kaya masarap pong ipagtanggol yung mga Duterte. Ngayon kasi, ang tagapagtanggol ni Marcos, atake pa rin sa Duterte ginagawa eh. Pagtanggol nyo naman, sawan-sawa na kami dyan. Magproyekto naman kayo. Ano naman mga proyekto? Yun naman. Nakakasawa na yung ginagawa. Listen, tamad talaga si Marcos at lutang. Wala siyang time para basahin ang tax ng tao. Bayan, nakakagalit. Mabuti na lang, ban ako sa FB. Pinaghanap ako ng FBI. Bats, mag-file na ba kaso sa SC regarding sa BICAM anomaly? Ako po, bilang vlogger, binabalita ko lang po sa inyo. No? In-expose lang natin, tumutulong lang tayo sa pagsabi ng katotohanan. Kung kayo po ay may salapi, gusto nyo pong magkorte, o kayo ay abogado, pwede po. Kanya-kanya tayo role, di ba? Ito role eh. Mag-expose na mag-expose. At least may nakikinig na 3,000 ngayon. May 3,000 tayong na. Dalawa lang yan eh. It's either hindi nila alam, na-inform mo sila, o kaya kapareho kayong nalalaman, pinapalakas mo yung loob nila na hindi ka nag-iisa. Talagang marami tayong naniniwala na mayroong kalokohan na ginawa sila. Melda, yun po ang problema. Sabi nga po ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, ang problema sa Quadcom, walang attorney sa mga chairman. Tapos,
God bless sa mga nagpalipad. Hanggang ngayon, sir, wala pa rin pension namin. O, yan po. Yung mga sundalo, militar, pulis, wala pa raw ang salary pension nila. Boss Buds, according to a political analyst, it turns out that Grace po is a first-timer as the chairperson of Finance Committee as stated by Ms. Tikia. Kasi ang dati pong chairman niyan si Angara. Pero hindi po pwedeng ikatwiran yun sa batas eh. Alam niyo po ba yun? Wala pong first timer. Kasi kung hindi ka handa, halimbawa po kung teacher ka, nag-apply ka, naging head teacher ka, nagkaroon ng opening sa principal, pumasa ka sa pagiging principal, hindi mo nagkaroon ka ng dapat aksyonan, hindi mo po pwedeng kasusumpa ko lang po bilang principal eh. Hindi pa ako handa. Hindi po pwede 'yun. Sa lahat po ng profesyon, hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi kayo handa dahil first timer nyo. Lagi pong may first time. Never pong pwedeng ikatwiran yan na ang paglabag sa batas, hindi po yan po pwedeng, kasi hindi mo alam. Kasalanan mo yan, hindi mo pala alam eh. Di po ba? Huwag kang tatanggap ng trabaho na wala kang ideya. Sino mag-file ng kaso laban sa mga fill-up sa BICAM report? Sana taong bayan na mag-file para sure na may lakas at laban. Alam mo, Sensui, yung ideya ng magpa-file yung taong bayan, kinakailangan po may tao. May tao po na magpa-file mismo. Ang daming kapiyan, boss. Thank you very much. Sa pagpapaalala, Jaxi. Di kayang pagtakpan ng kahit anong diversionary tactics ang sobrang laking budget anomaly. Correct. Correct na correct po. Yan yung sinasabi natin. Tsaka ano pa bang bago? Ano pa bang bago na makakashock sa atin doon? Diba? Lahat na po ng shocking. Ang pinakamatindi nga po yung humarap na si Tatay Digong. Matapos po nun, wala na ganong interes kasi humarap na nga si Tatay Digong sa inyo eh. Di po ba ganun yun? Kung ang main na inaakusahan ninyo ay humarap sa inyo at wala kayong nagawa, anong gusto nyo sabihin? Ito, real talk tayo ah. Yung main na akusado para sa inyo, lahat ng taong bayan, alam yan, si Duterte. Nung humarap si Duterte, hindi kayo nakapalag eh. Kayo ang natameme eh. Tapos, sasabihin nyo, may interest pa kami sa mga titistigo laban kay Duterte. Humarap na nga sa inyo yung gusto nyo sisihin sa lahat eh. Hindi nyo nga siya na, alam nyo yun? Wala nga kayong, buti sana kung na ipahiya nyo man lang o si Duterte nakita man lang namin na nagraratel. Kayo nga napahiya lahat eh. Tinatakam lang kayo ni Duterte sa waiver eh. Pipirma ako ng waiver ngayon din. Puta, nataranta sila. Ngayon na. Ay, bukas. Pipirma ako bukas. Ngayon na po, Mr. President. O kayo din, pumirma. Bigla nag-atrasan eh. Alam niyo yun? Kumbaga sa aming mga vlogger, clickbait. Na-clickbait kayo, kumagat naman kayo. Pahiyang-pahiya po sila. Nililecturean sila ni Tatay Digong.